Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Tumahimik ka. Pananagutan kita. Anong nangyari? Yaw-yaw. Hindi ako ang nagpainom ng tubig na may sumpa kay Bai Mochen, ang makong na iyon. Papa, ang go na ibinigay mo sa akin, wala talagang silbi. Uminom siya ng tubig ko, wala man lang kahit kaunting reaksyon. Tapos iniwan pa niya ako at tumakbo na lang. Napahiya ako ng husto. Imposibleng hindi siya makontrol ng sumpa. Hindi ba? Takbo. Sige nga, takbo pa. Hindi ba ang galing mong tumakbo? Zhang Yun. Kahit mamatay pa ako, hindi kita ibabalik. Ang cute mo. Ipapakita ko sa'yo. Ang kapalit ng pagtakas. Kahit mamatay ka pa. Dapat sa pamilyang Zhang ka mamamatay. Sa ngayon, sinong mangangahas pang magligtas sa'yo? Sinong mangangahas pang magprotekta sa'yo? Sa wakas, patay ka na. Mula ngayon, wala nang mangangahas na kumalaban sa akin. Ang cute mo. Patay ka na nga, nakakainis ka pa rin sa mata ko. Kailangan ko pang ang mag-abala para itapon ka sa liblib na bundok at ibaon. Ate, ako si Lingxi. Ang tunay mong kapatid na si Lingxi. 500 taon na ang nakalipas. Dahil nakagalit mo ang langit, pinarusahan ka ng kidlat ng langit, at ibinaba sa mundong mortal. Araw at gabi kitang hinanap at hinintay. Sa wakas natagpuan din kita, ang iyong muling pagsilang. Pero, huli na ako. Para hayaan kang sa mundong mortal, magdusa sa ganitong kahihiyan. Ate, huwag kang matakot, hindi kita hahayaang umalis ng ganito. Ililipat ko ang buong kapangyarihan kong espiritual sa loob ng katawan mo. Para tulungan kang mamatay at muling mabuhay. Para maibalik ka sa panahong hindi pa nangyayari ang lahat ng trahedya. Kahit nawala na ang lahat ng alaala mo. Sa pagkakataong ito, ako ang buong magpoprotekta sa'yo.
At sisiguraduhin kong ang mga umapi sa'yo ay magbabayad ng dugo sa dugo. Ako. Hindi ako patay. Ito ang kamay ko. Totoong muling nabuhay ako. Ate. Nagising ka na. May masakit ba sa'yo? Papa, muli ka bang sinaktan ni Papa kahapon? Sa nakaraang buhay, ipinagbili ako ng aking ama sa pamilyang Zhang. Pagkatapos, ang kapatid ko ay iniwan ng aking ama at ina. At dumanas ng matinding pighati hanggang sa mamatay sa sakit sa lansangan. Ito ang aking panghabang buhay na panghihinayang at sakit. Ate, sobrang takot ako. Ayokong madala ka ng pamilya Zhang. Ayokong muli kang bugbugin ni tatay. Tumakas ka na lang. Xiao Yu, kunin mo ito. Ito ang naitabi ni nanay na palihim na ipon sa mga nakaraang taon. Nay, hindi ako aalis. Huwag ka nang magsalita, makinig ka sa akin. Paglabas mo, dumiretso ka lang sa silangan. Pagkalabas mo sa tarangkahan ng nayon, dumiretso ka lang sa silangan. May malaking daan doon. Tuwing umaga, may dumadaang sasakyan, bus papuntang lungsod. Tandaan mo, huwag na huwag kang pupunta sa kanluran. May mga bantay ng pamilya Zhang sa kanluran. Hindi pwede. Nay, kung aalis ako, paano kayo ni Xiaorong? Tumakas ka na habang maaga pa. Hindi ako aalis. Nay. Xiao Yu, pasensya na, anak. Walang silbi si nanay. Hindi kita maprotektahan, pero ngayon, hindi ko kayang makita kang muli na masadlak sa kapahamakan. Umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ko pwedeng iwan ka. At pabayaan si Xiaorong. Umalis ka na, bilis. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Naabala pa ang pag-inom ko. Xiao Yu. Sinasabi ko sa iyo, utang ko sa pamilya Zhang ang isang malaking halaga sa sugal. Sabi ng pamilya Zhang. Kapag mapapakasal ka sa pamilya Zhang, mawawala na ang utang ko sa sugal. Hindi ako magpapakasal. Ano? Ano ang sabi mo? Hindi ka magpapakasal. Ako ang tatay mo. Kailangan mo akong sundin. Kailangan mong magpakasal. Kahit patayin mo ako, hindi ako magpapakasal. Papatayin kita. Babasagin ko. Bilisan mo, umalis ka na. Tumakas ka na ngayon din. Hindi ako aalis. Hindi ko pwedeng iwan ka. At pabayaan si Xiaorong. Umalis ka na, bilis. Nay, ingatan mo ang sarili mo. Pag tumatag na ako sa lungsod, tiyak na kukunin ko kayo ni Xiaorong. Umalis ka na, bilis. Huwag ninyo kami pakialaman. Nasaan ang resume?
Huwag kang umupo. Pinaupo ba kita? Dinala mo ba ang resume mo? Ha? Dinala mo ba ang resume mo? Wala akong resume. Alam mo ba kung bakit ka pumunta dito ngayon? Halatang mukha ka lang palamuti. Ngayon, kung sino-sino na lang ang nandito, umalis na kayo, hindi namin kayo kailangan. Hindi namin kayo kailangan. Umalis ka na. Umalis ka na. Bilis, umalis ka na. Pasensya na. Tapos na ang usapan natin. Pwede ka nang umuwi. Pwede ka nang umuwi. Pwede ka nang umuwi. Huwag ninyong sayangin ang oras. Pasensya na, hindi po akma ang imahe ninyo sa amin. Sa posisyong ino-offer ng kumpanya. Tara na, pasensya na. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Mo-chan, busy ka. Nadaanan ko ang dessert shop sa baba. May dala ako para sa iyo, yung paborito mong macarons. Ilagay mo dyan. Bakit di mo man lang ako tingnan? Galit ka pa ba? Yung inis ko kagabi. Kagabi sa salo-salo, binigyan kita ng tubig. Uminom ka ng 2 lagok. Bigla kang tumalikod at umalis. Wala kang sinabi ni isa. Akala ko may nagawa akong mali na nakapagpasama ng loob mo. Wala kang kinalaman dito. Kung ganoon ba, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Kagabi, nung nakita kitang umalis, hindi maganda ang itsura mo. Mukhang nagmamadali ka rin. Pagbalik mo, wala namang nangyari, di ba? Nag-alala ako buong magdamag, kaya maaga akong pumunta para tingnan ka. Talagang may kakaiba sa akin. Mainit ang buong katawan ko. Para bang may kumokontrol sa akin. Hindi ko mapigilan ang isip ko. Tuluyan akong nawalan ng katinoan. Ha? Paano nangyari yun? Baka nasobrahan ka sa alak. O may nakain ka na maruming bagay. Kung ganoon, kagabi. Kumusta ka naman? Nasaktan mo ba ang sarili mo? Hindi ko alam. Ano mismo ang nangyari? Hindi na maalala ni Manager Bao. Magulo ang isip ko kagabi. Pagkagising ko,
Sobrang sakit ng ulo ko. Malabo kong naaalala. Parang may nasaktan akong babae. Baka nasaktan ko rin siya. Paano nangyari yun? Naalala mo pa ba yung babae? Gusto mo bang magpahanap ako ng tao para may paraan na maayos ito? Gusto mo bang magpadala ako ng tao para tingnan kung may paraan na mababawi ito? Si Bai Mochen kagabi, tiyak na may kasama siyang iba. Bagamat ngayon ay hindi ko pa alam kung sino siya. Pero tiyak kong hahanapin ang babaeng iyon. At papagbayarin siya at palalayasin siya. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangang makialam. Wala akong gana sa mga ito ngayon. Lumabas ka muna ngayon. Gusto kong mapag-isa muna. Sige, Mochen. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Kung may masama kang nararamdaman, sabihin mo lang sa akin. Dadalhin kita agad sa doktor. Ilagay mo ang mga pastry dito. Tandaan mong kainin, ha? You er. You er. Ikaw ba ito? Lin Yu. Su Qing. Su Qing. Ikaw nga talaga. Akala ko sa buhay na ito, ang hirap mo nang makita. Paano naman? Pagkatapos kong graduate, dito na ako, nagtrabaho sa malaking lungsod. Sino ba ang mag-aakala na dito pa kita makakaharap? Paano ka napadpad dito sa lungsod? At nagpaganyan ka pa ang sarili mo. Ang tatay ko, wala sa wisyo. Ipinagbili pa niya ako sa pamilyang Zhang. Yung babaeng Zhang na iyon. Araw-araw akong pinahihirapan, at sinugatan pa niya ang paa ko. Talagang hindi ko na kaya. Kaya tumakas ako ng gabi. Noon, balak kong maghanap ng trabaho sa lungsod, pero hindi ko inakalang. Buhay pa pala si Lin Junjun, at apo ka pala niya sa dugo. Anong klaseng mga tao ang pamilyang Zhang na iyon? Nakasama pa ang malupit na babaeng iyon. Paano ka makakakuha ng maayos na buhay? Nakakagalit. Ikaw naman. Sinisiil ka nila ng ganito kalupit. Pero hindi mo man lang naisip ng mas maaga na tumakas. Talagang naaawa ako sa'yo. Hindi naman madali ang pagtakas. Itong paglabas ko. Parang ipagsapalaran ko na ang buhay ko. Talagang isinugol ko ang buhay ko. Kaya lang ako nakatakas. Noon pa man, balak ko nang maghanap ng trabaho sa lungsod. Kaso, maghapon akong naglakad sa job fair. At dahil lang taga-baryo ako, wala akong diploma, wala akong backer. Maski isang pagkakataon, hindi nila ibinibigay sa akin. Sobrang bigat na ng loob ko. Kaya bumili ako ng alak para maupo muna. Tapos iinom pa. Kung iinom ka pa, baka lalo mong mapahamak ang katawan mo. Ano na? Hindi naman nauubusan ng paraan. Ako nga, ilang taon na sa malaking lungsod. Hahayaan ko pa bang magtiis ka ng ganyang pang-aapi? Tama.
Kamakailan lang, may nakita akong medyo maasahang paraan. May kliyente ako, sa korporasyong Bai, si Seo Bai Mochen. Kamakailan lang, naghahanap sila ng kasambahay, at maganda ang trato sa trabaho. Kasama na ang pagkain at tirahan, mataas pa ang buwan ng sweldo. Ang taong iyon, medyo malamig lang ang ugali, at medyo maislan, at medyo mahigpit ang mga hinihingi. Kung gusto mo, irerekomenda kita, subukan natin. Mas mabuti na yan kaysa sa lagi ka nalang bumabangga sa pader. Sige, subukan ko. Salamat sa'yo, Su Ching. Ay, nako, tayo ba? Kaibigan mo ako. Bakit ka pa magpapasalamat sa akin? Magkababata tayo. Sino pa ba ang tutulungan ko kung hindi ikaw? Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magaling ka sa kamay at paa. At kaya mong magtrabaho ng maayos. Kaya mo yan. Tara na. Magandang araw po. Ako po si Lin Yu. Ikaw ba ang ipinakilala ni Su Ching? Mukha ka lang bata pa. Makinis at malambot ang balat. Kaya mo bang magtrabaho? Si Ginoong Bai ay may matinding pagkaselan sa kalinisan. Hindi niya matiis kahit kaunting alikabok. Kaya mo ba? Kahit hindi ko pa nagagawa, may karanasan ako sa marangyang pag-aalaga ng bahay. Pero magaan at mabilis ang kilos ko. Mabilis akong matuto at marunong magtiis. Kung ano ang hindi dapat itanong, hindi ko itatanong. Kung ano ang hindi dapat sabihin, hindi ko sasabihin. Sisikapin kong gampanan ng maayos ang trabaho ko. Nakakapagluto ka na ba? Opo. Mahusay ako sa pagluluto ng lutong bahay. Nag-aral din ako ng mag-isa ng ilan, na pangkanluraning panghimagas at kape. Sige, subukan mo nga. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kapag hindi mo nagawa ng maayos, umalis ka agad. Opo, Ginoong Bai. Pakiantay po muna ninyo. Nagpapakitang gilas lang. Tingnan mo, sigurado akong hindi ka tatagal ng 3 araw. Sa huli, palalayasin ka rin ni Ginoong Bai. Wala ka bang ginagawa? Dapat umalis ka na. Handa na po ang almusal ninyo. Ginoong Bai, kain po ng maayos. Ginoong Bai, kain po ng dahan-dahan. Hindi masama. Mas magaling kaysa doon sa nauna. Ang kusinero. Talaga po. Salamat po sa papuri ninyo, Ginoong Bai. Nga pala, ano ang pangalan mo? Ako si Lin Yu. Yung Yu na may bahaging wang, na may kasamang buwan. Maganda ang pangalan mo. Manatili ka na lang dito. 1 buwan ang panahon ng pagsubok. 10,000 ang buwan ng sahod. Libre na ang pagkain at tirahan. Talaga po. Salamat po, Ginoong Bai. Sisiguruhin kong pagbutihin ko, at hindi ko po kayo bibigwin. Sige, magtrabaho ka na.
Ginoong Bay, kumusta ang lasa? Kung hindi tugma ang lasa, uulitin ko at gagawin muli. Hindi na kailangan. Masarap ang lasa. MS Zhang. Ang suot mo, ang luma tingnan. Parang amoy probinsya. Sa villa ni Mo Chen, nababawasan ang dating ng karangyan dahil sa'yo, MS Zhang. Ako ang yaya na kinuha ni Ginoong Bay. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, sa pananamit at ayos. Hindi mahalaga. Naglalakas loob ka pang sumagot. Ang batang probinsyana talaga, walang asal. Ngayon, gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mo na manatili sa tabi ni Mo Chen. Hoy, babaeng taga-bukid. Dalhin mo ang bag ko. Panasan mo ng maayos. Kapag nagisgasan mo iyan, 10 buwang, sahod mo, hindi sapat pambayad. Zhang Zinyaw. Akin siya, hindi ka pa dapat ang nag-uutos sa kanya. Kung nandito ka bilang bisita, malugod kitang tinatanggap. Pero kung nandito ka para manggulo, maaari ka nang umalis ngayon. Mo Chen. Hindi lang ako sanay sa babaeng probinsyang ito na sumasakop sa villa mo. Para lang naman sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Ang aking mga bagay-bagay ay hindi mo kailangang pakialaman. Maraming salamat po, Sir Bai. Walang anuman. Gawin mo lang ng maayos ang gawain mo, dito. Walang makakapanakit sa'yo. MS. Zhang. Sino ang nagpagalit sa ating MS? Zhang. Ha? Young Master Qin. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Sabihin mo. Palayasin mo ang alalay na babaeng probinsya doon, sa villa ni Bai Mo Chen, si Linyo. Palayasin mo siya. Isang alalay na babaeng probinsya, ang makapagpapagalit sa ating MS. Zhang, nang husto. Kinuha niya ang pwesto ko, at pinoprotektahan pa siya ni Mo Chen. Kung mapapaalis mo lang siya. Ang West City Site Project ng pamilyang Zhang at Qin, ang pakikipagtulungan. Aayusin ng papa ko na makakuha kayo ng pinakamalaking diskwento. Aba. Kakaiba yan. Gusto kong makita ang alalay na yan. Kung anong kapangyarihan ang taglay niya. Ang pabor na yan. Tutulungan kita. Ikaw si Linyo.
Mayroon ka talagang ganda. Hindi na nakapagtatakang pinoprotektahan ka ni Bai Mochen. Hindi po kita kilala. Maging kagalang-galang ka po. Hindi mo pa ako kilala ngayon. Pero sa bandang huli, makikilala mo rin ako. Ako si Qin Yunfeng. Si Qin Chonwo ang aking papa. Sumama ka sa akin. Siguradong bubusugin kita sa sarap at luho, higit pa sa pagiging alalay dito. Makakaramdam ka ng kaginhawaan ng 100 beses. Pasensya na po, hindi ko po kailangan. Lin Yu. Hindi mukhang matitino ang mga yan. Sino ang nasa labas ng gate kanina? Sino ang nasa labas ng gate kanina? Sabi niya po si Qin Yunfeng daw po. Nagbigay po siya ng singsing. Tinanggihan ko po. Sa susunod na pumunta siya, huwag mo siyang pansinin. Direkta kang tumawag sa security. HMM. Sa susunod, mag-ingat ka. Lin Yu. Bilin ko sa'yo, nag-order ako ng almusal. Puro bago at masarap na hindi mo pa natitikman. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ito. Huwag mo na akong guluhin. Lin Yu. Ang yabang mo. Array. Wala pang babae na gusto ni Qin Yunfeng. Ang hindi ko napasa kamay. Lahat ng kayang ibigay sa'yo ni Bai Mochen, kaya ko ring ibigay. Lahat ng hindi kayang ibigay ni Bai Mochen, kaya ko ring ibigay. Sumama ka sa akin. Mas daig pa sa pagiging alalay dito, ng 100 beses, ha? Qin Yunfeng. Ang tao ko, lakas mong apihin. Ginoong Bai, hindi mo naman kailangang maging ganoon ka seryoso, di ba? Maid lang naman siya. Ipaubaya mo siya sa akin. Lahat masaya. Qin Yunfeng. Uulitin ko sa'yo. Si Lin Yu ay nasa proteksyon ko. Kung guluhin mo pa siya ulit, o galawin mo man lang siya, hindi ako magdadalawang isip na pabagsakin ang Qin Group at ipalaho ito sa lungsod na ito. Ginoong Bai, bakit ka narito? Lumabas-labas lang.
Mag-ingat ka na lang sa susunod. Salamat po, Ginoong Bai. Ginoong Bai, gatas mo. Salamat. Umupo ka muna. Tingnan mo nga kung ayos ang layout. Masakit na ang mata ko kakatingin. Kung mas maluwag ang pagitan ng mga linya dito, ng kaunti, baka mas komportable tingnan. Lumapit ka pa ng kaunti, hindi ko makita ng maayos. Ikaw na babaeng taga-baryo, lakas mo pang umakit kay Mochen. Sinasabi ko sa'yo, akin si Mochen. Mas mabuti pang umalis ka na, sa villa na ito. Kung hindi, huwag mong isisi sa akin kung hindi na ako mabait. Zhang Zinyaw, lakas ng loob mo. Zhang Zinyaw. Kapag sinaktan mo pa siya ulit, gagawin kong bangkarote ang pamilyang Zhang. Galing sa baryo. May amang lulong sa lason. At inang sakitin. At may dala ka pang kapatid na babae. Lin Yu. Karapat dapat ka ba sa amin ni Mochen? Karapat dapat ka bang maging may bahay ng pamilyang Bai? Nanay. Ang pinagmulan ni Lin Yu ay hindi niya kasalanan. Matatag siya. Matapang. Mabait at may sariling paninindigan. Mas higit pa kaysa sa mga walang laman kundi ganda sa labas, na mga spoiled na social era, ng ilang daang ulit. Ang mahal ko ay siya. Hindi ang pinagmulan niya. Sige, naiintindihan ko na. Sige, mag-asikaso ka na. Narito ang 5 milyon. Kunin mo ang perang ito, at lumayo ka kay Mochen, bilang manugang ng pamilyang Bai. Kailangan tugma ang pinagmulan ninyo. Kay Mochen, wala kang maibibigay na tulong. Pabigat ka lang sa kanya. Tita, hindi ko tatanggapin ang perang ito. Si Mochen ang mahal ko. Hindi ang pera ni Mochen. Kung nag-aalala po kayo, na ang habol ko ay ang ari-arian ng pamilyang Bai, maaari akong agad lumagda sa kasunduang bago ikasal. Mula ngayon, sa ari-arian ng pamilyang Bai, kahit isa, hindi ako kukuha. Alam kong may pagkiling kayo laban sa akin. Hindi ko po hinihinging agad ninyo akong tanggapin, kundi bigyan ninyo ako ng 1 buwan.
Kung makalipas ang 1 buwan, sa tingin mo ba ay hindi pa rin ako karapat-dapat? Aalis ako kagad. Hindi na kita guguluhin pa. Sige. Bibigyan kita ng 1 buwan, pero nililinaw ko agad. Maraming patakaran dito sa pamilya Bay. Kung hindi mo mapasa ang aking pagsubok, agad kang aalis. Maraming salamat po, tita. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Iya. Ito ay pribadong vilya. Bawal pumasok ang mga tagalabas kung kailan lang nila gusto. Hinanap ko po ang ate ko. Nagtatrabaho po siya bilang katulong dito. Ang pangalan niya po ay Linyu. Pasukuyin niyo na po ako. Gusto ko po siyang makita. Huwag na kayong mag-alala. Iya, pribadong vilya nga po ito. Mayroon po kaming mga patakaran dito. Ikaw. Ako na lang ang magtatanong para sa iyo. Xiaorong. Xiaorong. Ate. Ikaw nga. Xiaorong. Ay, Ginang Lin. Kapatid mo po ba ito? Sige po, hindi na po ako manggugulo. Xiaorong. Ate. Sa wakas ay nakita rin kita. Xiaorong. Bakit ka nandito? May nangyari ba sa bahay? May problema ba? Tara. Pasok tayo sa loob at doon magkwentuhan. Xiaorong. Nagugutom ka siguro. Kumain ka na. Dahan-dahan lang. Huwag kang tumunganga dyan. Dali, sabihin mo. Ano ba talagang nangyari? Ate, pagkaalis mo noon, galit na galit si Papa. Pinagbuntunan niya ako ng galit. Araw-araw niya akong sinasaktan at sinisigawan. Bakit kanya sinasaktan? Ito ay Seo Bay. Paumanhin po. Nag-ambala po namin kayo. Sige, magkwentuhan kayo. Ano ang nangyari? Siya si Xiaorong, ang kapatid ko. Dumating siya dito mula sa aming probinsya para hanapin ako. Ang ate ko ay ibinenta ni tatay, sa pamilya Zhang. Pagkatapos ay tumakas siya. Hindi mabayaran ng pamilya Zhang ang utang. Kaya pinilit nila ako. Naipakasal sa anak ng matandang pamilyang Zhang. Mas matanda pa siya kay tatay ng ilang taon. Hindi ako pumayag. Kaya ikinulong nila ako sa loob ng bahay, nang malasing siya. Palihim akong umakyat sa bintana at tumakas. At pagkatapos kong makatakas, dumating ako sa syudad upang hanapin ang ate ko. Pero, hindi ko alam kung nasaan siya. Wala rin akong pera. Sa loob ng mahigit kalahating buwan na ito, araw-araw akong sa kalsada, namumulot ng pagkain, at natutulog ako sa ilalim ng tulay. Kahapon, narinig ko lang ng nagkataon, sabi ni tita sa palengke, yaya sa bahay ni Bai Mochen. Ang pangalan ay Linyu, kaya sinubukan ko lang. Pumunta ako rito. Ate, ikaw na lang ang meron ako. Xiaorong, kasalanan lahat ni ate. Hindi kita dapat iniwan mag-isa roon. Kasalanan ni ate lahat.
Xiaorong, huwag kang matakot. Simula ngayon, hindi ko nahahayaan kahit sino. Naapiin ka ulit. Nasaan man si ate mula ngayon, isasan makita roon. Yaya lang ako sa villa. Tumitira rito kasama ang kapatid ko. Baka hindi ito naaayon sa patakaran. Baka hindi magustuhan ni Sir Bai. Sir Bai. Ako at si Xiaorong. Wala rin kaming mapupuntahan pansamantala. Pero hahanap agad ako ng bahay. Para mailipat si Xiaorong. Hindi kami makakaabala sa inyo ng matagal. Hindi na kailangang maghanap ng bahay. Hayaan mo siyang tumira rito. May bakanteng kwarto pa sa taas. Ayusin mo ang isa para sa kanya. Mula ngayon, bahay niya na ito. Totoo po ba, Sir Bai? Maraming salamat po. Ang laki ng utang na loob namin sa inyo. Ako at si Xiaorong ay tandaan namin ito habang buhay. Gagawin naming maayos ang lahat ng trabaho para masaklian ka namin. Walang anuman. Ang kailangan mo lang ay gampanan ng maayos ang sarili mong trabaho. Dahil nagtatrabaho ka para sa akin, ang pamilya mo. Natural na aalagaan ko. Munting kapatid. Kaya matulog ka ng panatag dito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang mang-aapi sa inyo. Salamat. Lin Yu. Binigyan na kita ng pagkakataon. Naprotektahan ka ni Bai Mochen sa ngayon, pero hindi ka niya mapoprotektahan habang buhay, o sumama ka sa akin. Oh. Gagawin kitang lalaho sa lungsod na ito. Qin Yunfeng. Naglakas loob kang galawin siya, subukan mo nga. Huwag kang matakot, nandito ako. Qin Yunfeng. Naglakas loob kang galawin ang tao ko, mula ngayon. Ang pakikipagtrabaho sa Qin Group ay tuluyan ng tapos. Mochen. Salamat sa iyo. Palagi kang lumilitaw kapag kailangan kita. Yue. Poprotektahan kita habang buhay. MM. Matulog ka ng maaga. Magandang gabi. Ikaw rin, matulog ka ng maaga. 이 사랑 때문에 나를 살 수
Yue. Gusto kong kumain ng pansit na hinayla kamay ngayon. Sige. Ihanda mo para sa akin. Tapos, lagyan mo ng sibuyas dahon na gusto mo. Tae. Tingnan mo sila. Ang Linyu na iyon, isa lang siyang espiritu ng Zoro. Sadyang nang-aakit kay Kuya Mochen. Siya ay isa lang, probinsya ng walang mudo. Bakit naman, inaagaw niya si Kuya Mochen ko? Bakit ka nagmamadali? Sa itsura mong ganyan, wala kang kahit kaunting tikas ng isang mayamang dalaga. Sa panig ni Mochen, may sarili akong plano. Huwag kang manggulo. Wala akong pakialam. Tae. Hindi ba marunong ka sa kulam? Ang dati mong ipinataw kay Bai Mochen na sumpa ng pagnanasa. Kaya mo sigurong ilabas iyon. Turuan mo ako. Ilabas mo ang uod na iyon. At ilipat ito kay Linyu sa katawan ng taong iyon. Gusto kong gawin siyang malanding babae. Para makita ni Kuya Mochen ang itsura niya. At tuluyan siyang kamuhian. Habang buhay na kamuhian siya. At mapahiya siya ng husto. Hanggang wala na siyang maiharap na mukha kung mananatili siya. Sa tabi ni Mochen. Ang paglipat ng Go, hindi pwedeng ituring na biro. Kahit kaunting pagkakamali, madadami ako. Lalo pa. Ang sumpa ng pagnanasa, na espesyal kong inilagay para kay Bai Mochen. Ang padalos-dalos na paglipat ay may napakalaking panganib. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang panganib. Kailangan mo akong tulungan. Tay, ikaw ang tatay ko. Kung hindi mo ako tutulungan, sino pa? Kung si Linyu ay mananatili sa tabi ni Kuya Mochen. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Tay, isipin mo nga. Kung si Linyu ay maging ganoon. Si Bai Mochen, tiyak na itatakwil siya. Sa oras na iyon, sa tabi niya, ako na lang ang matitira. Kapag nakapag-asawa ako kay Bai Mochen, ang pakikipagtulungan ng pamilyang Zhang at korporasyong Bai, lahat ng gusto mo, ay madaling mapapasa iyo. Hindi ba ito ang tamang pagkakataon para lubusan mong makontrol si Bai Mochen? Tama na. Tama na. Bilang tatay mo, tutulungan kita sa pagkakataong ito, ha? Pero tandaan mo, ang bagay na ito ay hindi dapat maibunyag sa kahit sino. Kung hindi, tapos na ang pamilyang Zhang. Huwag mo ring isipin na lumapit kahit kalahating hakbang kay Kuya Mochen. Alam ko. Susundin ko kayong lahat. Salamat, Tay. Basta mapaalis lang si Linyu, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Umalis na tayo.
Tay. Tapos na ba? Nagawa na ba? Nagawa na ba? Pumasok na ang sumpa sa katawan. Sa loob ng kalahating araw. Tiyak na aatake na. Maghintay ka at panoorin mo ang palabas. Yuwir, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka ba komportable? But if you feel how I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty babe. Kaya pala. Noong gabing iyon sa hotel, ang taong pumilit sa akin, ikaw pala. Ikaw ang taong ito sa harap ko, lalaking mahal na mahal ko hanggang buto. Yuwir. Hindi iyon totoo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Noong gabing iyon, ako ay nasa ilalim ng kontrol ng sumpa, kaya nawalan ako ng katinuan. Kaya ako. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na walang hiya. Sobrang tiwala ko sa iyo. At sobrang mahal din kita. Ikaw pala ang taong nanakit sa akin. Yuwir. Yuwir. Bilisan mo, pumasok ka. Bakit bigla ka nalang lumabas mula sa bahay ni Boss Bai? Sobrang daming alituntunin sa bahay ni Boss Bai. Lahat kailangan ayon sa patakaran. Magaspang ang ugali ko, at clumsy pa ako. Wala akong nagagawang tama. Kaya nagbitiw na lang ako ng kusa. Ako na mismo ang nag-resign. At saka, hindi ko nga tinagal ng isang buwan. Pati sahod ko, hindi ko pa nakuha. Ako at si Xiaorong, wala na talaga kaming mapuntahan. Kaya napilitan akong abalahin ka. Ako at ang ate ko, pwede naman sa sofa matulog. Hindi kami maarte. Sofa lang, ayos na. Pwede pa akong tumulong magwales, maghugas ng pinggan, magpunas ng mesa. Kaya naming gawin ang kahit ano. Hindi kami magdadagdag ng abala sa iyo. Bakit ka pa magpapakumbaba sa akin? Sobra ka namang parang estranghero. Magkasama na tayong mula pagkabata. Tumatakbo tayo ng baliw sa Pilapil. Lumaki tayong magkababata. Ang problema mo, problema ko rin iyon. Anong sinasabi mong abala? Sobra ka namang nagpapakaibang tao. Bilisan mo, umupo ka muna sa sofa.
Nga pala, sakto nga, balak kong kunin ang isang pwesto sa ibabang complex, para umupa ng isang tindahan, at magbukas ng coffee shop. Naghahanap pa nga ako at hindi makahanap ng makakatulong. Nandito ka na pala, tamang-tama. Yuyu. Ang galing mo palang gumawa, ang kape at mga dessert sa tindahan. Ikaw ang gagawa lahat, kung kasing talino ni Xiaorong. Balang araw tutulungan niya ang tindahan natin. Sa pagkuha ng malalaking kliyente, pwede pa siyang magligpit ng mesa, tulad ng pag-aayos ng loob ng tindahan, pagproseso ng mga permit, at iba pang mga komplikadong bagay. Ako na ang bahala sa lahat ng ito. Kapag kumita na tayo, mas lalago pa tayo. Pantay ang hati natin. Nga pala, balak ko ring maglaan ng isang maliit na kwarto. Ganun pala, ikaw at si Xiaorong, may matitirhan na kayo, para hindi na kayo magpagala-gala. Ano sa tingin mo? Su Qing. Salamat sa iyo. Talagang sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Sa tuwing napupunta ako sa wala ng pag-asa, at sa pinakamatinding panahon, ikaw palagi ang tumutulong sa akin. Napakabuti mo talaga sa akin. Ate, napakabuti mo talaga. May lugar na tayong matitirhan ngayon. May coffee shop pa tayong pwedeng puntahan. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya sa akin. Sobra ka namang nag-iingat. Mula ngayon, kasosyo lang tayo. Pagdating ng panahon, kailangan nating pagbutihin at magtrabaho ng may puso. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin nating ang coffee shop ay magiging masigla at maunlad para mapahiya ang mga taong tumitingin sa atin ng mababa at mapilitan silang tingnan tayo sa bagong liwanag. Kung ganoon, magtulungan tayo at paghusayan. Sige. Lin Yu. Ang tagal nating di nagkita. Hindi ko akalaing nalalabas ka sa bahay ni Bai Mochen, at hindi ka pa nakatagpo ng matibay na sandigan. Dito ka pa nagbukas ng luging tindahan. Nakakaawa ka naman. Qin Yunfeng, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Huwag kang masyadong malamig, ate. Ayaw ka na ni Bai Mochen. Bakit ka pa rin kapit-tuko dito? Anong lakas ng loob mo? Kung hindi, sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong marangya ang buhay mo. Magsusuot ka ng branded at titira sa villa. Mas maganda ito kaysa magbantay ka lang sa luging tindahang iyan, na napapagod ka araw-araw ng todo. Qin Yunfeng, huwag kang lumalabis. Tindahan namin ito. Hindi ito lugar para manggulo ka. Kung sino-sino na lang, nang ahas pa sa akin, ang tumahol, tahol ng aso. Magbukas lang ng maliit at luging tindahan, tapos lalaban ka na agad sa akin. Kung manggahas ka pang umulit niyan, guguluhin mo pa ang magkapatid. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Hayaang pulis ang makipag-ayos sa iyo. Lin Yu. Hintayin mo ako. Babalik ako. Sige na. Suriin mo ang batang iyon para sa akin. Yung si Lin Yu na iyon, na kapatid na babae, saan siya mahilig pumunta, at kanino siya nakikisalamuha, alamin mo ang lahat ng malinaw. Walang dapat maiwan. Opo. Ginoong Qin, aasikasuhin ko na agad. Lin Yu. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Ang lakas ng loob mong paulit-ulit akong tanggihan. Hindi mo ako binibigyan ng respeto. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Gagamitin ko ang kapatid mo para turuan ka ng leksyon.
Hindi mo ako matatakasan. Wawasakin kita. Ang pinapahalagahan mo. Ipaparanas ko sa'yo kung ano ang sakit at pagdurusa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako ngayon. Bitawan mo ako ngayon. Bitawan mo ako ngayon. Huwag kang lumapit. Siguradong darating ang ate ko, para iligtas ako. Madali niya akong matatagpuan, at mararating niya rito agad. Bilisan mo, pakawalan mo na ako, ang ate mo. Sabi mo, si Linyu ba ang asong babaeng yun? Ni sarili niya, hindi niya nga magawang alagaan ng maayos, parang asong ulila. Tapos siya pa ang darating para iligtas ka. Sinungaling ka, matalino ang ate ko. Siguradong darating siya para iligtas ako. Hindi niya ako pababayaan. Kaya lahat ng ito, dahil sa panggigipit ng ate mo. Siya ang paulit-ulit na tumanggi sa akin. Sa puso niya, si Baimochen lang ang laman. Tinuring niya ang pag-ibig ko, na basurahan. Dahil ganito niya ako pahirapan. Gagantihan ko rin siya. Ipapalasap ko rin sa kanya ang pait ng pagkawala ng mahal sa buhay. Gagawin ko siyang magsisi habang buhay. Yue, huwag kang mag-alala. Masyadong mabilis mag-isip si Xiaorong. Walang masamang mangyayari sa kanya. Terra, dadalhin kita sa kabila para tingnan. Baka may nakakaalam doon. Dumaan siya roon. Yue, hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Si Qin Yunfeng, baliw yun. Kahit ano kayang gawin yun. Sa liblib na abandonadong bodega pa sa labas ng lungsod. Napakapanganib pumunta roon mag-isa. Tayo. Magre-report na tayo sa pulis ngayon. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng i-report sa pulis. Sinabi niya. Kapag nagre-report tayo sa pulis, mapapahamak si Xiaorong. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ni Xiaorong. Su Qing, kailangang pumunta ako. Si Xiaorong ang pinakamamahal ko sa mundo. Siya ang pinakamalapit sa puso ko. Siya lang ang kaysa isang kapatid ko. Hindi ko siya pwedeng mawala. Su Qing, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang tindahan. Kahit anong kapalit. Ibabalik ko siya. Ling Yu. Qin Yunfeng. Ate. Ate. Ang lakas ng loob mong gapyusan ang kapatid ko. Labanan mo ako. Anong problema? Akala ko kung sino ka pa. Isang diwata na hindi alintana ang mundong ito. Tila hindi rin. Zhang Zinyaw. Nasaan si Linyu? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ako. Hindi ko alam. Siya. Siya ang gumawa nito. Siya ang nagbigay ng sumpa ng pagnanasa sa akin. Siya rin ang nagtanim ng sumpa sa katawan ni Linyu. Gusto ko lang, ang babaeng si Linyu, mapahiya at masiraan ng pangalan. Para tuluyan mo siyang kamuhian. Hindi ko akalaing masasaktan ko siya. Talagang hindi ko naisip.
Sinabi ng tatay ko, hanggat ang sumpa ay nakatanim sa katawan ni Linyu. Siya ay magiging isang mapanlinlang na babae. Mamumuhi ka sa kanya. Ipagtatabuyan mo siya. Aalisan ka niya. Babalik ka sa piling ko. Shin Yunfeng. Ang panggugulo kay Linyu. Ako ang nagplano. Gusto ko lang siyang takutin at gulantangin para mawalan siya ng pag-asa. Hindi ko akalain na ganoon siya kabaliw. Talagang hindi ko naisip. Bitawan mo siya. Ibigay mo siya sa mga awtoridad. Isumite ang lahat ng ebidensya. Hayaan siyang pagbayaran ang kanyang mga ginawa, kung ano ang nararapat sa kanya. Mo Chen, mali ako. Talagang mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayoko pumunta sa presinto. Sir Bai, si Xiaorong ay dinukot ni Qin Yunfeng. Dinala sa abandonadong bodega, sa labas ng syudad. Pumunta si Linyu doon. Mag-isa para sagipin si Xiaorong. Pakiusap, tulungan niyo po sila. Iligtas si Linyu. Sana pala'y maaga kong nalaman. Bakit kailangan mong, at ang iyong kapatid na babae ay magdusa ng ganito? Qin Yunfeng. Qin Yunfeng, hinahanap mo ang iyong katapusan. Bai Mo Chen. Tingnan mo. Sa mundong ito, walang babae na si Qin Yunfeng, hindi kayang makuha. Mo Chen, sa wakas, nandito ka na. Ang sakit-sakit. Tulungan mo ako. Ang sakit-sakit. Lin Yu, patawarin mo ako. Huli ako. Nagdusa ka dahil sa akin. Patawarin mo ako. Kumusta? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Umakyat na kayo sa itaas. Ma, pakiusap. Kunin mo ang mainit na bimpo para sa akin. Sige. Mo Chen, ang bimpo. Salamat. Kung sana. Mas maaga akong nagising. Kung maaga lang sana ako, naramdaman ang plano ni Zhang Zinyaw. Kung maaga lang sana ako, maprotektahan ka. Hindi ka sana naghirap ng ganito. Pag nagising ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga nangyari. At ipapaliwanag ko ng malinaw sa iyo. Kahit ang mga ginawa ko ay mahirap patawarin mo. Pero ako, gusto pa rin kitang hilingin. Bigyan mo ako ng pagkakataon para maayos kitang mabawi. At mapatawad mo ako.
Mo-chen. Sulit ang batang ito, kasalanan ni Mama. Noon, may pagkiling si Mama sa kanya. Kapag nagising siya, ako mismo ang magtitimpla ng sabaw para sa kanya, at ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Hindi na ako tutol sa inyo, na magsama. Yue, ang mabubuting tao, may basbas ng langit, siguradong madyay gising siya. Mo-chen. Huwag mong pagurin ang katawan mo, sobrang pagod ka na, magpahinga ka muna. Yue, hayaan mong si Mama, ang mag-alaga sa kanya, ha? Mama, nahirapan ka. Sige na, magpahinga ka. By Mo-chen. Ikaw pala ay isinilang na may lila na enerhiyang Howran. Iyan ang pinakabagay na pampalakas ng aking kapangyarihan. Huwag ka nang nagpapakipot. Lubos akong naantig. Zhang Qishon. Talagang puro lason kayo sa isa't isa, para lang sa sariling pakinabang. Nilagyan mo ako ng sumpa ng pagnanasa, at inilipat mo pa ang uod ng sumpa kay Lin Yu, para maranasan niya ang ganoong sakit na walang kasing-tindi. Ngayong araw, ipaglalaban ko siya. Hihilingin ko sa iyo ang kabayaran, dugo para sa dugo. By Mo-chen. Sabayan ko na siya sa kamatayan. Ang lason ng kaluluwang ito. Kapag naamoy, agad mamamatay. Kapag naamoy, agad mamamatay. By Mo-chen. Pumunta ka na sa impyerno. By Mo-chen. Ikaw na gagawang iyan. Bakit ka sobrang tanga? Sa kalagayan mong ganyan, alam mo bang sobrang takot ako? Kinamumuhian kita. Talagang kinamuhian kita noon. Kinamuhian kita noong gabing nakontrol ka ng uod ng sumpa at sinaktan mo ako. Saktan mo ako.
Kinamuhian kita dahil malinaw na kaya mo akong protektahan. Pero naipahamak ka ni Zhang Zinyaw, at ginulo ka ni Qin Yunfeng. Kaya naranasan ko ang mga iyon, na sakit na parang mas masahol pa sa kamatayan. Pero nang makita kitang ganito, na hindi ka pa rin gumagalaw rito. Ang mga galit na iyon. Noong ipinaglaban mo ako, at sinagip mo ako sa sandaling iyon, lahat ay naglaho. Bai Mo-chen. Pakiusap, gumising ka na agad. Marami pa akong gustong itanong sa iyo. Marami pa akong gustong singilin sa iyo. Kasama na ang mga sakit na ipinaranas mo sa akin. Hindi ka pwedeng nakahiga lang ng ganyan. Magising ka na. Mo-chen. Gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Pasensya na. Pinasama kita. Lin Yu. Pasensya na. Alam ko. Nasaktan na kita noon. Dumaan ka sa sobrang daming pagdurusa. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ako nang ahas na umasa ng labis. Patawarin mo na ako agad. Pero gusto kong sabihin sa iyo. Mula noong unang beses kitang makita, nabihag na ako sa iyo. Noong gabing iyon sa hotel, talagang pinagsisisihan ko. Nahulog ako sa kontrol ng kulam na ginawa ng pamilyang Zhang, kaya tuluyan kong nawala ang katinoan para gawin sa iyo ang ganoong bagay. Mula noon, hinahanap na kita ng hinahanap. Gusto ko lang personal na humingi ng tawad sa iyo at itama ang pagkakamali ko. Pagkatapos, sa Villa, sa mga araw na magkasama tayong maghapon at magdamag, ang katatagan mo. Kahit nasa gitna ka ng panganib, hindi ka madaling yuyuko. Ang kabutihan mo, at ang paraan mo ng pagtrato sa mga taong nasa paligid mo nang may lamang, pati na rin ang pagiging kaibig-ibig mo. Kahit ang mga bigla mong pagkabobo minsan. Lin Yu. Pakasalan mo ako. Gusto kitang pangakuan, na mula ngayon, gagamitin ko ang buong buhay ko. Sa pag-aaruga sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, at sa pagprotekta sa iyo, hindi na kita hahayaang makaranas pa ng kahit kititing na pagdurusa. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundong ito. Bai Mo-chen.
Kinapuotan kita noon, at nagkimkim din ako ng sama ng loob sa iyo. Kinapuotan ko ang pinsalang ginawa mo sa akin ng gabing iyon. At sinisi kita dahil pinasan ko ang lahat ng sakit. Sinisi kita dahil hindi ka agad lumabas para protektahan ako, pero minahal kita. Mula sa mga umagang at gabing magkasama tayo sa villa, mula sa unti-unti mong pag-aalala sa mga maliliit kong bagay, ang puso ko ay tuluyan ng sa iyo. By Mo-chen. Pumapayag akong pakasalan ka. Pumapayag akong manatiling kasama mo habang buhay. Pumapayag akong harapin kasama ka ang lahat ng sakit at hirap. Pumapayag akong dumaan kasama ka sa bawat umaga at dapit hapon. Pumapayag akong samahan kang panoorin ang bawat pagsikat at paglubog ng araw. Kahit ano pa ang dumating sa hinaharap, lagi akong nasa tabi mo. Huwag na tayong magkahiwalay pa. Ang mga hindi ka mapabagsak, ang siya ring magpapalakas sa iyo. Kayang paghilumin ng pag-ibig ang lahat ng maling akala at puot, at pagalingin ang lahat ng sugat at pagdurusa. Nawa ang bawat taong nagsisikap mabuhay, na may pusong mabuti, ay maging banayad ang turing ng mundo. Nawa ang lahat ng taos-pusong nagmamahalan sa mundong ito, ay makatawid sa lahat ng hadlang, at tuluyang magkatuluyan.